yung mga umaastang presidente habang nilulong siya ng mga ito. Hindi na kami nagkausap. Sa harap ng publiko, pinipilit kong magmukha kaming maayos. Pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilya may pinagdaanan sa adiksyon, sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat, sa droga. Ayun na, sabi ko nga ito yung isang magandang talking point mga bossing. Alam nyo ang isang pamilya na mayroong adik, kahit na halimbawa 10 kayo, 5 kayo magkakapatid o kaya nanay, tatay mo, tapos 7 kayo magkakapatid. Siyam yun. 8 kayo magkakapatid, tapos nanay at tatay. So 10 kayo, kahit 10 kayo. Yung siyam sa inyo matitino, nanay, tatay, yung 7 magkakapatid matino. Isa lang dyan ang adik, mga bossing. Isa lang sa bahay ninyo ang adik. Maniwala kayo, napakalaking problema niyan. Oo, wala kayong kapanatagan. Lahat ng gamit ninyo itinatago ninyo. Usually kasi kaming mga magkakapatid, walang naging adik sa amin eh. O kahit ng mga pera namin, ng mga cellphone namin, wallet namin nandiyan dyan, walang nawawala dyan. Pero meron lang isa sa pamilya ninyo may adik. Maniwala kayo, kahit barya. Mag-iwan kayo sa lamesa, sa ibabaw ng TV, kahit na mawawala yan. Yung mga gamit ninyo, cellphone, tsinela, sapatos, kaldero, maibebenta yan. Basta meron kayong isang adik sa pamilya na hindi nyo inadress, merong isang adik sa pamilya na hindi nyo pinarehab, hindi nyo pinagamot, isa lang, siya lang ang adik, pero lahat kayo na matitino naman, maniwala kayo, hindi kayo magkakaroon ng peaceful na pamumuhay sa bahay na yan. Anong yung mangyayari? Lahat ng mga kapatid na may kakayanan, aalis ng bahay. Iiwanan sila diyan sa mga bahay na yan. Ilagay ninyo sa isip ninyo ito Ilagay ninyo yung sitwasyon. Lahat tayo matino, nagtatrabaho, nag-aaral, tapos may kapatid tayong pabigat sa buhay, adik, lasenggo. Tapos yung mga magulang natin umiiyak gabi-gabi dahil di na nila alam kung anong gagawin nila dun sa tao. Ikaw naman na matinukang tao, nadadamay ka dun sa stress dahil meron ngang isang adik sa inyo na until hindi ninyo yan desisyonan buong pamilya na ipagamot yan or gumawa kayo ng paraan para matigil yung kanyang bisyo, magkakawatak-watak kayo. Yung maayos na pamilya nyo sisirain ng nag-iisang adik lang. Maniwala kayo, totoo yan. Oo, marami na akong mga kaibigan na ganyan na hanggang ngayon hindi na sila nag-usap-usap buong pamilya dahil lang sa isang tao. Yung mga kapatid, kinakampihan mo kasi yan eh. Adik na nga, kinakampihan mo pa, ganun. Yung mga anak sa mga magulang nila, dahil yung mga magulang nila hindi matanggap na yung anak nila, kailangan nilang, mahirap lang din ang buhay, wala silang pang-rehab. Intindihin nyo na lang. Anong intindihin? Paano intindihin? Ninanakawan na ako niyan eh. Kalagi na lang ganun, intindi, hanggang sa aalis na yan, magkakawatak-watak yung buong pamilya dahil sa isang adik lang, mga bossing. Tandaan nyo yan. Makakaintindi nito yung may mga kamag-anak dito, pinsan, mga kakilala na may mga adik. Totoo yan. Hindi to haka-haka. Sakit sa ulo talaga yung mga adik, sa totoo lang. Lahat ng may bisyo, sakit sa ulo yan. Kaya naiintindihan ko si Amy dito na siya yung nagdala nung burden ng kapatid niya. Tingnan mo, nagkawatak sila dahil saan? Nagkawatak sila dahil may bisyo yung kapatid niya. Ayaw nung mga nakapalibot sa kapatid niya na i-address yung problema niya kasi nga nagbe-benefit sila eh. Nagbe-benefit silang lahat from yung sakit ito. Sabi nga ni ni Leni Robredo eh. Addiction is not a crime. It is an illness na kailangan i-address, kailangan gamutin. Hindi yung paghisinghot ng gamot. Gamutin, intervention ang kailangan dito. Kaya ngayon yung sinasabi ni Amy na umuwi na tayo, ading. Ayusin natin, bata ka pa man, kaya pa natin yan. Baguhin na natin. Kaya ngayon yung pinapanawagan nitong ate niya eh. Hindi ko siya makakasama kung aking
depresyon. Ipagamot, iparehab ko na yan. Pero tuwing maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yon. Tuwing magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin. Hindi ko kayang ipagkait sa kanya mga kakataon. At pagbabakasakali, umaasa ako at laging nananalangin na sana, oo nga, nagbago na siya. Hanggang dumating ang 2024 at 2025, yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbahak ng korupsyon, kawalang direksyon, at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala na ang hustisya. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit niya ng droga. Kinangkam na nila ang kaban ng bayan, habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas. Mula sa pagtraidor at pagpapahamak kay BP Inday, sa confidential funds na tutuusin ang galing naman sa opisina ng Pangulo, hanggang sa pagpadukot sa dating Pangulong Duterte para itago na lamang sa ibang bansa. Ang kabaitan ni Bongbong ay naging kalupitan. Karapalan ng pagtatakip sa kanya ng mga nasa Congress, sa Senado, mga miyembro ng kabinete. Kitang-kita na ng taong bayan, wala nang puwang ang kahihiyan. Para bang nauulit ang bangungot ng kasaysayang dinanas namin noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. November 17 din, noong 2021, nung nakumbinsi ko si Inday na magbise kay Bongbong. November 18 po, bukas, ang ikatlong araw natin. Siyam na taon na nakakaraan, saktong November 18 pa talaga, na pinalibing ni Pangulong Duterte ang tatay ko sa libingan ng mga bayani. Nakita ninyo yung mensahe na gustong ipakita sa atin ng Panginoon dito. The dates, 'di ba? Pare-parehas yung dates. Yung sinasite niya na mga panahon na niligawan ko si Inday, napapayag ko siya, yun din yung panahon na ipinalibing ng same date yung pinalibing ng tatay niya, yung tatay namin, at parehas na edad ni Bongbong at nung tatay namin nung pinatalsik siya dito sa Pilipinas, pinatalsik kami dito sa Pilipinas. It is a sign na ipinapakita, isinusubo na sa atin ng Panginoon. At sinasabi na nito ni Amy Marcos. So, ang tanong, kailan natin gagamitin etong mga mensahe na ibinibigay sa atin ng Panginoon na para rin naman sa kapakanan natin, para sa kapakanan ng future natin? So, magaling talaga gumalaw ang Panginoon. Naniniwala talaga ako na what's happening these past few days and weeks, ano yan? Panginoon ang kumilos dyan. Panginoon ang gumalaw dyan. Na if pababayaan pa natin na lumagpas ito, wala na. Wala na talaga. Wala na talagang pag-asa Pilipinas. Handa
labas. Sa loob ng halos 4 na dekada, wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto kong ibangon ang dangal ng aking ama. Sa pamamagitan ng nagpagtatrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador, kinatawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasiya na kapag sinabing Marcos, nabawi na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsableng anak, matupad ang pangako ko sa aking ama, nabigo akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong. Sa kapulisan at sundalo sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas, siya ang Pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo akong matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. At nadadamay ang bansa sa laban na yan. Bilang senador at lingkod bayan, batid ko ang mga problema at gaya ng bayan, alam ko rin ano ang solusyon. Sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, pagnanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman, kaguluhan sa Mindanao, alanganing giyera sa China at Estados Unidos, kawalang pananagutan sa flood control scam, karapalan kahiman, panggigimit sa hindi kaalyado, pagkakanulo sa kapwa Pilipino, pagsakit sa dating Pangulong matandang may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuhan, pagsadsad ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan. Ang delubyo at kalamidad na nagdudulot ng parusa, ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Kapag humupa ang ingay sa politika, kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Aimee ni Bonget, kaya ito sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat, at sa harap ni Bongbong. Bonget, magtatatlong taon na tayong hindi nakakausap. 3 taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakarating ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madadagdagan. Bongbong, nag-aalala sa iyo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Ayun, mga bossing. So, napakaganda na itong revelasyon ni Aimee. Although, ang binigay na lang kasi naman ni Aimee dito, aside from the confirmation nung ating alam about itong paggamit ni Bongbong or pagiging, sabi ko nga nun, if si Bongbong Marcos before was an addict and ngayon hindi na, okay lang eh. Walang problema kasi importante, alam natin na ngayon okay siya, sober siya.
hindi siya under the influence. Ang problema nito mga bossing, kung hanggang ngayon addict siya, yun ang malaking concern. Why? Kasi noon, buhay lang niya yung sinisira niya eh. Kapag gumamit siya ng droga, suminghot silang magkakaibigan, buhay lang nila yung sinisira nila. But this time, kapag every time na nagda-drugs siya, nakasalalay yung buhay ng mga Pilipino sa mga maling desisyon na gagawin ng isang posibleng addict na leader eh. Yun yung isang nakakatakot doon. Na pwede niya na tayong idamay sa sa mga kalokohan nila. Pwede gumawa ng desisyon na hindi desisyon ng matino yung presidente tapos ang maapektuhan tayo. Yun ang nag-drive kay Amy Marcos para si Bongbong Marcos ay i-expose na at sinabihan na umuwi na tayo, magpagamot ka na. Let us not, kumbaga, wag na nating idamay yung mga taong inosente sa sakit mo. Kaya ako din, nananawagan ako na sana i-address nyo na ito. I-address na rin ito noong pamilya na itigil nyo na yung pansariling interest. Kasi ano naman na eh. I mean, you have everything. Sa inyo na lahat ng pera. Nasa inyo na lahat ng nakuha nyo naman na sa mga careers ninyo yung pinakamataas na pwedeng makuha sa politika. Hindi natin alam bakit kailangan nyo pa ito. Hindi namin alam, hindi namin maintindihan bakit kailangan nyo pa kaming idamay sa mga kalokohan ninyo. Kaya ako, nananawagan ako na magpa-drug test siya, patunayan niya na hindi siya gumagamit ngayon. Kasi sa hair follicle test, malalaman mo kung kailan yung huling gamit eh. Kung kailan yung huling pasok. Doon natin malalaman yun. Kung hindi nila kayang patunayan sa atin na since 2022 until now, malinis sila, hindi sila nagdodroga, hanggat hindi nila kayang patunayan yan ng ebidensya, hindi tayo titigil sa sigaw sa kalsada ng accountability at transparency. Dahil nadadamay kami. Hindi naman, katulad ng sinasabi ko sa inyo, sa isang pamilya na may addict, kahit naman matitino tayo eh. Kahit naman we are minding our own business, kahit naman we are trying everything to become a better person, pero kung may isa talaga na salot sa bahay, may isa talaga na switik sa bahay, lahat tayo damay. Kahit anong pilit kong pagtatrabaho para mairaos ko ang pamilya ko, kahit na anong sipag ko, pero kung magnanakaw, addict yung kasama ko sa bahay, walang mangyayari. Pati ako, hindi makatulog ng mahimbing. Pati ako, apektado sa tuwing magwawala yan. Magigising ako sa madaling araw, sinubugbog niya yung nanay ko. Lasing, uuwi, tas magsisisigaw. Pati ako na matino, nadadamay. Naaabala ganyan ang hirap ng isang household na merong isang addict. Kung lahat kayo addict sa household, 10 kayo, tas 10 kayong addict, ayan. Normal sa inyo yan. Bumaho bahay. Oo, magrambulan. Magiging normal. Pero hindi eh. Kung isa lang ang pasaway, lahat nung nasa bahay, matitino, nananalo pa din yung pasaway eh. Siya pa din ang pinoproblema at nagiging cause ng unrest, ng away, ng pagtatalo. Maniwala kayo mga bossing. Kaya itong ginawa ni Amy Marcos ay nakakabuti. At ito nga yung yung gusto ko lang ipakita to bago tayo magtapos. Yung mga kabobohan, ito yung mga kabobohan na naman ng mga defender neto ni BBM. Gustong paingayin ni Sandro ang usap-usapan na hindi ako tunay na kapatid. Isa lamang ang solusyon, magpa-DNA test ako, magpa-hair follicle test sila. Lahat na kayo dinadamay. Lahat na kayo, oo. Sige, wag na yung dalawa. Wag na yung dalawang anak. Si Sandro na lang. Yung nanay at saka itong tatay. Tandaan niyo yung nanay. Di ba na-issue pa sa droga yan? May kasama. May kasama siya sa kanyang entourage na addict. Tapos yung asawa, addict din, namatay. Hindi pa ba yan pagpapakita sa inyo ng Panginoon kung ano yung sitwasyon ng bayan natin? O, kailangan na natin itong i-address. Alam ninyo kung sino ang, dito sa sinasabi kong pamilya na kailangang i-address yung issue at ipagamot yung may sakit, tayo yun. Tayong mga Pilipino, kailangan sabihan na natin si Bongbong na ayusin mo na, magpagamot ka na.
para magkaroon na tayo ng magandang kinabukasan pare-pareho. Tatanga-tanga itong mga nagtatanggol kay Bongbong eh. Sasabihin nila si Amy Marcos hindi daw anak ni Marcos Sr. Eh ano? Kung hindi siya anak ni Marcos Sr., anak pa rin naman siya ni Imelda Marcos. Eh di magkapatid pa rin sila ni Magkapatid pa rin sila ni Bongbong, mga bobo kayo. Sino ba nanay ni Bongbong? Si Imelda. Oh, eh di half sister sila. O ano ngayon kung half sister sila? Sisirain niya na yung kapatid niya dahil half sister sila? O half brother niya, si Bongbong Marcos? Abay, gago pala kayo eh. Parang sinabi nyo pa ngayon na pokpok yung nanay nila. Parang sinabi nyo pa ngayon na malandi si Imelda. Oo, na nagpa-chukchak sa iba tapos pinasagot sa tatay ni Bongbong, ganun. O di si masamang tao talaga si Imelda. Tatanga-tanga kayo. Tanginan nyo talaga, wala kayong utak. Mga pulpul talaga kayo. Kahit kailan. Ayan, at mga bossing, hanggang dito na lang muna tayo. O, anuhin natin. Mamaya, i-discuss natin yung mga sagot ng mga defender ni Bongbong Marcos. Mabuhay ang bayang Pilipinas, huwag tayong hihinto. Unti-unti kasama natin ang langit sa laban na ito. Ipagamot natin ang Pilipinas. Gamutin natin ang Pilipinas. Kumbinsihin natin si BBM na gawin kung ano yung tama, gawin kung ano yung nararapat para sa bayan. Magsakripisyo para sa bayang Pilipinas. Mabuhay kayo, magandang hapon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, wala